At tayo na po mga minamahal ay tumayo, mga minamahal, at tayo po ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pagsamba, ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po ay tumayo, mga minamahal ko, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos na dadalhin ng mga aral ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ating beloved preacher, beloved brother Albert Arevalo. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher. Purin po ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y manalangin para po sa Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapay sa lahat, pinakamamahal na Panginoon, sa paunad dalang minamahal, ginagalang Ebangelista, Will Distrad, Almeida, yung huling propetang nilang isahan sa huling Panginoon. Tayo pinubuhos, ipapasalamat na sa bawat yugto ng balagawan, kayo po'y sinamahan, pinagpalit nilang isa mo, mahal na Panginoon. Pati mo sa amin pinapadama yung banal na spirit, matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Narito po kami sa pag-aaral yung banal na salita, batid mo na sigalang aking paghahanda, pagbasaan, di karapat-dapat, at walang magagawa, mahal na Panginoon, pagpalain mo po kami, pag makababayan, abutin ang tinig mo kayo sa paunad na namin ng Pasol Distrad Almeida. Kami nagkakaisa, amin sinasaway, tinatapon sa imperno ang lahat ng mga demonyo na nakaaway sa pakikinig ng Ebanghelyo na kaligtasan na sa Bright House and Believe, kasound in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pong pagsamba ay tanging nauko lamang po sa ating napakabait na Diyos sa buhay, sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at doble pong paggalang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal, ginagalang Ebangelista, Will Distrad Almeida, sa huling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay, at sa hindi po natin makakalimutang turo at buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida, sa ating po beloved Mama Dear, praise the Lord po, at maging sa lahat ng mga beloved children po, the whole Almeida family, mga pinapabot po natin ang paggalang, mga minamahal, puri ng ating mga Panginoon, sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, beloved elders, instrumentalists, mga wits, sa lahat ng ginagamit sa balaubasan ng ating mga Panginoon, at maging sa ating mga beloved webcast viewers, mga minamahal, at pinababot po rin po ang pagbati ng isang mapagpalang hapon sa itinalagang mga aral po sa atin, mga minamahal, ating po beloved ordained preacher po, at sa kanya pong buong pamilya, mga minamahal. Palakpakan po natin malakas at buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa di po pagtatagal, mga minamahal, ating pag-aralan, paghahanda sa panahong mapanganib. Paghahanda sa panahong mapanganib, sa literal na kapanganiban at espiritual na kapanganiban, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, as it is written, the book of Mark, chapter 1, verse 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Tayo po ay nasa panahong mapanganib na. At tayo po ay nasa huling panahon na, panahon kung saan babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga tayo po ay pinag-aanda. Kaya hindi po lingid sa atin, mga minamahal, ang bawat pong mensahe na atin napapakinggan. Through the first leading prayers po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Distrad Almeida, maging na itinalagamang na po sa atin, na kung saan lagi natin napapakinggan ang Book of Revelation, mga minamahal. Dahil patunay po yan, mga minamahal, na tayo po ay nasa huling panahon na kung saan mapanganib na ang panahon. Kaya nga tayo po, mga bilang mga anak ng Diyos na babalikan at magmamana ng buhay na walang hanggan, tayo po'y pinaghahanda na ng ating dakilang Diyos sapagkat ang panahon ay mapanganib na. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, naganap na ang panahon. Kaya nga sabi po sa aklat ng mga gawa o Book of Acts, chapter 17, verse 30 to 31, ating basahin kindly. Amen. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 17, may talatang 30 at 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalibas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, pinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang maghukom sa sanlibutan ayon sa katwiranan sa pamagitan ng lalaking kanyang itinilaga. Ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang muli sa mga patay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabing praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa, mga minamahal, na kung saan sabi ng Biblia, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinagutos niya sa lahat ng mga tao ay magsipagsisi lang lahat sa lahat ng dako, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon pa man, lahat ng tao sa bawat henerasyon, mga minamahal, ay nandoon sa tinatawag po na pagwawalang bahala sa babala ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin ang tatlong bagay
na isinasagawa ng ating pinapangyari sa mga tao sa bawat henerasyon, mga minamahal. Una po, mga minamahal, nagbibigay ng babala ang ating dakilang Diyos, God's warning, na ang bawat tao ay magsipagsisi, manumbalik, maglingkod sa ating pinakamamalapang. Yan ang ginawa nila ni Noe, yan din ang ginawa nila Lot, mga minamahal. Yan din ang ginawa ng mga unang propeta. Pinagsisisi ang mga tao, manumbalik, maglingkod, matakot sa lumalang sa ating pinakamamalapang Panginoon. Subalit ang tao, mga minamahal, sadyang nandoon sila sa tinatawag na pagwawalang bahala sa ebanghelyo ng kaligtasan. Nasa pagwawalang bahala sila sa babala ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga lingkod ng ating dakilang Diyos. Binabaliwala nila. Hindi totoo yan. Inuusig pa nila. Nagwawalang bahala na ang tao, mga minamahal. Inuusig pa nila. Kinukutsa pa nila. Mga minamahal, binagsasalitaan pa nila ng mga kasinungalingan, mga minamahal, ang mga ginagamit ng ating pinakamamalang Panginoon. Kaya't yan ang unang-unang ginagawa ng ating dakilang Diyos. Bilang tanda niya kanyang grabing pag-ibig, mga minamahal, pinapalumbalik niya muna mga tao, pinaghahanda sila, binibigyan silang babala, mga minamahal. Subalit kapag ang tayo nagwalang bahala, mga minamahal, ano ang pangalawang isasagawa ng ating dakilang Diyos sa bawat henerasyon? Yung kanyang pagliligtas sa lahat ng sumampalataya at naniwala sa Ebanghelyo. Nangyari po ba yan, mga minamahal? After pong na may paganda ng ating Panginoon sa pamagitan ni Noe at ni Lot, ang mga dating sanlibutan, mga minamahal, sila iniligtas na ng ating Panginoon. At ang pangatlo na isinagawa ng ating dakilang Diyos, after niya mailigtas sa mga tao, isinagawa na ng Diyos ang kanyang paglipol sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalang Panginoon. Ganon din sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, ginamit ang propeta ng Diyos, the end-time prophet of God, our beloved honorable evangelist pastor, Wildis Radalmeda, upang ang bawat tao sa panahon ito, mga minamahal, ay makapakinig ng tunay na ebanghelyo, tunay na babala ng ating Panginoon. Hindi lang basta salita, o hindi lang basta pangaral, kundi kalakip ang kapangyarihan, tanda ng ebanghelyo ng ating mabait na Diyos. Sinabi nga, mga minamahal, sa pangarang ating mga pastor, sumama ang mga himala ng Diyos sa mga apostol bilang tanda na kasama nila ang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya nga, alam natin, mga minamahal, na sa huling panahon ito, tunay na ginamit na propeta ng Diyos ang ating mga pastor. Bakit, mga minamahal? Naganap sa kanya, sinabi ni Moses na siya ay magtitindig ng isang propetang gaya ko. Lahat ng kanyang sasalitay ng inyong papakinggan. Sapagkat ang tanda ng tunay na propeta kapag nangaral, may kapangyarihan at sinasamahan ng ating pinakamamalang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Ang kahangalan ng tao ay pinalipas na nga ng Diyos, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanya ipaghukom sa libutan, ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Walang ibang tinutukoy sa talatang ito, mga minamahal, walang iba kundi mismo ang ating mabait na Diyos nang siya'y magkatawang tao sa lupa. Siya'y namatay, napako sa krus, at muli sa 3 araw, muli siya nabuhay. After niya may pangaral ebanghelyo na kaligtasan na sino may sumampalataya, magtatamo ng kaligtasan. Datapwat ang magwawalang bahala ay parurusahan. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Kaya't napakapalad po natin, mga binamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga totoong pangaral ng propeta ng Diyos, ng ating beloved pastor, Wildis Radalmeda, patungkol sa huling panahon ito, sa nalalapit na pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. According to our beloved honorable evangelist pastor, Wildis Radalmeda, when the Lord is about to come, times will be perilous. Mapanganib ang panahon. Delikadong panahon, totoo po, mga minamahal, unang-una sa pangarang ating mga pastor bilang parusa sa mga taong ayaw maglingkod sa ating mga Panginoon, upang mapilit ang mga taong hanapin ang katotohanan na ang Diyos ay kayang magligtas sa mga taong maniniwala at magsasampalataya at magtitiwala sa Kanya. Sa lahat, mga minamahal, sa lahat na kapanganiban dito sa lupa. Ano po ba yung kapanganiban sa lupa? Panganib sa karamdaman, delikado rin ang karamdaman, may panganib din po dyan, dahil marami napapahamak sa cancer, leukemia, TB, diabetes. Panganib sa matinding problema, marami tayong napapakinggan, dahil na wala lang peace of mind, mabigat ang problema. Dati mga minaman, napakinggan, 4-star general, dahil sa matinding pagsubok problema sa buhay, nagpakamatay, mga minamahal. Ibig sabihin, may kapamakan din po dyan, mga minamahal. Isama mo pa kapamakan sa lupa. Tinda po natin, mga minamahal,
ang Antichrist, mga minamahal, ipinapatupad nila, mga minamahal. Ito pong tinatawag pong New World Order. The population, 80% puksain ng tao. Sila lang ang mabuhay. Ganyan kasakim, mga minamahal. Ganyan ang mga kaisipan ng mga taong walang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapanganiban sa lupa, nandyan pa mga minakamba, ang World War III. Bawat bansa, mga minamahal, dati-rati mapapakinggan mo lang, mga minamahal, ilang bansa lang yung may nuklear. Pero magulat ka ngayon, halos lahat ng bansa. Ilan na lamang po yung bansa na walang nuklear, mga minamahal. Puri ng ating mga Panginoon. Ibig sabihin, preparado na po talaga sila. Ibig sabihin, mga minamahal, ganyan kapanganib ng panahon ito. Kaya tayo po'y pinaghahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. At higit sa lahat na kapanganiban, mga minamahal, kung bakit tayo pinaghahanda na matakot sa malapangin maglingkod, mga minamahal, na may banal na pagkatakot sa ating dakilang Diyos, ipagtrabaho ang ating kaligtasan, mga minamahal, sapagkat ang pinakamabigat na problema ng tao, mga minamahal, hindi yung kanyang problema, hindi ang kanyang karamdaman, kamamatay niya, kundi yung kapanganiban sa espiritual, yung kanyang kaluluwa na kapag hindi nagpalaga sa Ebanghelyo, itatapon sa impyerno, na doon ang kapuit ang uod na hindi namamatay. Plus, pag dumating ang ating malapanginoon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, darating po, mga minamahal, ang paghukom ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga taong napunta sa impyerno, itatapon sa dagat-dagat ang apoy na tinatawag na second death. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga isabong, praise the Lord. Kaya nga paghahanda sa panahong makapanganib, sabi nga po ng Biblia sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo po 3, 1-5, ating basahin kayo. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, Right. na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Minsan na pa po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga paghahanda sa panahong mapanganib, mga minamahal, ang tandang ito ng Biblia ay patungkol sa panahong mapanganib, ay pawang naganap na. Mga anong sabi patungkol dito? Sila ay magiging maibigin sa sarili, sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, blasphemers, mga minamahal, mga masuwayin sa magulang, walang galang, at iba pang katangian, mga minamahal. Tayo po'y pinaghahanda, mga minamahal, na baka matagal na tayong Kristiyano, mga minamahal. Alam na natin ang Ebanghelyo, alam na natin ang ating mahal na Panginoon, alam na natin pagsasagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Baka narito pa rin tayo sa ganitong mga attitude, mga minamahal, na mga hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, maibigin sa sarili. Baka ang first priority pa rin natin sa ating buhay ay ang ating sarili, hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nakakatakot, mga minamahal, dahil tayo po'y pinaghahanda na ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa nalalapit pagbabalik ng ating napakabait na Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Mapagtungayaw, mapagmalaki, mga minamahal. Bilang Kristiyano, dapat tayo po'y makitaan po ng laging kapakumbabaan, mga minamahal. Ano't ano man ang sitwasyon ng ating buhay, tayo man ay masagana sa buhay, mga minamahal, subalit dapat nakikitaan pa rin tayo ng laging pagpapakumbaba. Na halos hindi ka mahalata na bilang Kristiyano, grabe ang pagpapala mo. Bagamat bilang Kristiyano, masagana ka sa pagpapala, pero humble ka, nananatili ka pa rin sa pagpapakumbaba. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabong, praise the Lord. Masuwayin sa magulang, mga walang galang, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon na ng araw ang ating buhay, nasa ganitong sitwasyon, walang galang sa magulang,
mga minamahal, walang pagrespeto, mga minamahal. Subalit na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y pinabait ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Kung dati ka nang magalang, mas nadoble pa, na ikaw ay lalong tinuruan na maging magalang sa iyong magulang, sa laman at higit sa lahat, paggalang sa magulang, sa espiritual, sa ating beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Kaya nga sabi ng Biblia sa 5, na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito kapag kaayaw sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, na bagamat sila ay naglilingkod din sa Diyos, balit wala sa kanila, mga minamahal, yung tanda ng pagiging tunay na Kristiyano, mga minamahal, nais ilayo ka sa katotohanan, lumayo ka sa mga bagay na yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Kaya nga bakit tayo pinaghahanda, mga minamahal, sa mga tanda ng panahong mapanganib? Upang di po manganib ang ating kaligtasan. Sapagkat kung patuloy pa rin tayo bilang Kristiyano na gagawa ng mga gawa ng mga tandang ito sa panahong mapanganib, manganganib po tayo, mga minamahal. Sa literal na kapanganiban, manganganib tayo. Higit sa lahat, sa espiritual na kapanganiban, pag bumalik ang mahal na Panginoon, na dinatnan tayo ng ating buhay ay na hindi nalalayo sa buhay ng salibutan. Kung anong ginagawa, kung anong uso sa libutan, ginagawa mo pa rin kahit Kristiyano ka na, mga minamahal, manganganib po ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga lagi natin tatandaan, mga minamahal, kung anong tinatangkilik ng salibutan, hindi mo dapat tangkilikin. Amen? Lalo kung mga tinatangkilik sa libutan ay puros kalayawan, mga minamahal, lumayo ka sa mga bagay na yan. Amen? Lahat ay magsabi, praise the Lord. Hindi naman pong masamang gumamit ng mga gadget sapagkat nasa panahon na po tayo. Pero kung yan ang nagiging kadahilanan, parang kaisipan mo at puso mo ay malayo sa paglilingkod, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi po yan masama. Subalit kung yan ang magiging kadahilanan para manlamig ang pananampalataya mo, mga minamahal, mabuti kang walang gadget, mga minamahal. Nakatuong ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating po pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos. Mayroon tayong mga sitwasyon, may mga Kristiyano na walang Bible. Walang Bible, hindi makabili ng Bible. Pero iba't ibang gadget meron. Amen? Amen? Walang Bible, pero iba't ibang gadget, kumpleto. Praise the Lord. Mas mahalaga po ang Biblia sa anumang gadget, mga minamahal. Kahit wala kang mamahaling gadget, basta't meron kang Biblia, malulugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Kaya ang katwiran okay naman to, may gadget ako, may Bible nga rin dito Okay lang po yan. Kung ginagamit natin halimbawa, preaching time, gadget ang gamit mo dahil wala kadahilanan mo, wala talagang Bible, okay lang, gadget. Gamit ng gadget. Kunwari pala, Bible, yung pala, Facebook. Preaching time, Facebook. Preaching time, kung ano-ano yung mga tinatangkilik. Amen. Amen. Yun po ay maling-mali, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Delikado, mga minamahal. Pag nag-take place ang rapture, na nasa ganyan ka, hindi ka naghahanda. Habang nangangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal, malayo ang isip mo. O kaya ang pakinig mo, nasa katabi mo, kwentuhan kayo ng kwentuhan, mga minamahal, nakakatakot, hindi tayo naghahanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating po pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, bakit tayo pinaghahanda sa panahong mapanganib na ito, pang wag tayo mapaloob sa kapanganiban, mga minamahal, sa literal at pang-espiritual. Kaya nga, anong bilin? Sa panahong mapanganib, mga minamahal, ang sabi ng Efeso, Kapitulo 5, 15 hanggang sa 17 po, kaya hindi natin basahin. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5, may talatang 15 hanggang 17. Mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Right. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. The Bible said, redeeming the time, because the days are evil, mga minamahal, mapanganib.
Kaya tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na bagamat sa panahon ito, natigil yung ating mga krusada, mga minamahal, na ng araw talagang kahit saan mo gustong pumunta, pagka may krusada na pupuntahan po natin, subalit ngayon, mga minamahal, halos limitado lang. Ultimo yung regular po natin pananambahan sa iba't ibang gawain, mga minamahal, ang ilan na pipigilan. Kaya tayo po'y magpasalamat, mga minamahal, patuloy tayong kinabaga ng Malapanginoon na makapagpuri, makapagsagawa ng kanyang kalooban habang tayo pinaghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamalaPanginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos, hindi mapigilan ang pagkapalang ng Malapanginoon. Sa araw po ng bukas, loobin ng Malapanginoon, tayo po'y mag-celebrate ng ating pasalamat sa ating Malapanginoon, sa ating outreach po, mga minamahal, Ildefonso, na patuloy pong pinagpapala, pinangawakan sa paglilingkod ng ating pinakamamalaPanginoon. Sinasamantala po natin ang pagkakataon habang tayo po ay patuloy at malaya po na nakapagpupuri. Sapagkat batid naman po natin sa banal na kasulatan, darating talaga ang panahon, mga minana talagang totally na pipigilan talagang ipangaral, ebanghelo talagang ipagbabawal, mga minamahal, mandatory, mga minamahal. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon ito na tayo po'y nakapagsusumikap, makapaglingkod sa Malapanginoon. Gawin natin ang paraan, mga minamahal, katulad patutulong mga kapatiran. Mandatory, talagang hindi sila pwedeng umalis. Subalit gumawa ng paraan, lumakad na may karunungan sa espiritual. Nasabi ng Biblia, mga gingat nga kayong lubos kung paano kayong lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Anong sabi, mga minamahal, ng ating kababayan ay pinatupad ang lockdown, walang aalis. Yung Kristiyano, espiritual, hindi po siya nanatili na katulad isang mangmang, ay wala palang, bawal pala. Dito na lang ako, hindi na ako maglilingkod kasi bawal. Pero ang espiritual na Kristiyano, mga minamahal, bagamat may mga ganyang bagay, gumagawa ng paraan para masunod ang kalooban ng ating pinakamamalaPanginoon. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamalaPanginoon. Lahat mo isabang praise the Lord. Hindi naman po masama na sumunod sa patakaran ng gobyerno, mga minamahal. Pero kung totally mapapabayaan mo na yung kaligtasan mo, mga minamahal, nagiging hadlang po yan. Magsumamo ka na sa Malapanginoon. Malapanginoon, anong kalooban mo? Gusto ko po na laging patuloy masunod ang iyong banal kalooban. Hindi ka pababayaan ng ating pinakamamalaPanginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia na inyong samantalay ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Tanda po yan ang masamang panahon, mga minamahal. Unti-unti nilang pinipigilan ang ating paglilingkod. Unti-unti nilang isinasagawa, mga minamahal. Hindi ang kalooban ng Malapanginoon, kundi ang kalooban, gawa ng kaaway ng ating pinakamamalaPanginoon. Sabi ni 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating Malapanginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pagkakalooban ng ating Malapanginoon, mga minamahal. Tutulungan ka ng ating dakilang Diyos na patuloy mong maisagawa, mga minamahal, ang kalooban niya, ang kanyang palatuntunan. Patuloy mong maisasagawa po yan, mga minamahal. Tutulungan ka ng ating napakabait na Diyos sa buhay. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya patuloy po tayo mapasagawain ng Malapanginoon. Ibigay po natin, mga minamahal, ating puso't isipan ng buong oras at panahon para sa Kanya. Pag nasa gawain, mga minamahal, huwag mo muna isipin yung lockdown. Huwag mo isipin, mga minamahal, yung mga, praise the Lord, tinatawag po dito na curfew. Bahala ang Diyos. Galing ka sa gawain ng Malapanginoon, pababayaan ka na ba ng Malapanginoon? Hawak ng Diyos ang ating panahon. Hawak ng Diyos ang ating oras. Huwag ka muna magtingin-tingin sa oras. Pag nasa gawain ka, straight ka lang sa pulpito, magpuri ka lang, bahala ang Malapanginoon para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalaPanginoon, mga minamahal. Dahil may mga ganyan sitwasyon, mga Kristiyano. Mga minamahal, nababanggit po natin ito sa ibang province po ng mga outreach. May mga Kristiyano na nasusunod yung katwiran. Halos, pagka ginusto na umuwi, kahit di pa tapos ang gawain, umuwi. Amen. Hindi po dapat ganun, mga minamahal. Dumalo ka na lang din, ibigay mo ng lubos ang oras mo para sa gawain ng ating pinakamamalaPanginoon. Hindi pwedeng sarili natin na masunod, mga minamahal. Dapat ang kalooban ng ating pinakamamalaPanginoon. Dahil may patotoo po niya, beloved brother Eric Tambasakan, sa dako po ng Antipolo. Sa lugar po nila, mga minamahal, Santa Ines, mga minamahal. Siya po ay nasa spiritual duty, closing prayer. Subalit dahil
meron po siya may gagawin po siya na mga time po na yun, mga inuna po niya, umalis po siya. Hindi pa tapos ang gawain, mga mina, sumama sa kanyang anak, mga umangkas din sa motor. Alam niyo po na aksidente po sila, mga minamahal. On the spot, yung kanyang anak sa pagka-aksidente, namatay po ito, mga minamahal. Dinala sa pastoral, mga minamahal, siya'y pinagsisi, ano nagawang pagkukulang, mga minamahal, pinaisip sa kanya ng malapanginoon, napabayaan niya ang kanyang gampanin para sa spiritual na gampanin. Umuwi po siya na hindi tapos ang gawain, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya siya pinagsisi, after may makapagsisi, through the first prayer ng ating beloved pastor, Wilson Estrada Almeida, ipinagpray yung kanyang anak na patay, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Tulad ng tinapik po ng ating mga ngaral, mga minamahal. Last Sunday, mga minamahal, ang Diyos po kasi mapanibuguin, siloso. Pag inuna po natin yung ating sarili, magselos ang malapanginoon. Ultimo nga kahit sa ating mga anak, magselos ang malapanginoon. Pagka anong paraan, pagka ikaw ay lagi lang nagpupuri, lagi lang baby ang nasa isip, lagi lang nasa anak ang sa isip, mga minamahal, magselos ang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hanggat pari, kahit may hawak na bata o kahit mahal mo pa yan, mga minamahal, lagi ka pa rin nakapagtatas ng kamay, nakapagpupuri, nakapagpapasalamat. Ibig sabihin, first priority mo pa rin ang ating malapanginoon para hindi po siya magselos. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, bakit mga minamahal? Bakit po tayo pinalalahanan na sa panong mapanganib na ito, mga minamahal, ating po munang basahin sa aklat ng Jude, chapter 1, verse 5 to 7, mga minamahal ka hindi? Dito po sa aklat ng Judas, kabanatang 1, talatang 5 hanggang 7. Ninanasa ko ngang ipaalaala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos siyaong mga hindi nagsisampalataya. At ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan at iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Ito po ang kadahilanan kung bakit patuloy tayong pinapaalalahanan sa panong mapanganib na tayo po'y magsipaganda, mga minamahal, upang di po tayo matulad sa mga unang tao na naging halimbawa sa mga nagsipamuhay ng masama, mga minamahal. Ganun din po yung sinasabi sa ikalawang Pedro 2, versikulo po 6, mga minamahal. Yung mga dating sanlibutan, mga minamahal, namuhay na masama, mga minamahal, sila'y naging halimbawa, mga minamahal, na kapag ang tao, mga minamahal, binigyan ng babala ng malapanginoon at hindi pa nagsipaganda, namuhay pa rin ng masama at pagkakasala, mapapahamak, mga minamahal. Kaya nga, ayaw na mabait na Diyos sa panahon ito, sa pangunan ng ating mga pastor, na tayo po'y nabigyang babalanan ng Ebanghelyo, ay patuloy pa rin pong lumakad na ayon sa lakad ng salibutan. Alam naman po natin, sa libutan, mga minamahal, ang kanilang lakad ay pawang masasama sa paningin ng Malapanginoon at pawang paggawa ng pagkakasala. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipalakpak po natin malakas sa palakpak ang ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya katulad sinabi ko kanina, mga minamahal, sa tatlong bagay pinangyari ng mahal na Panginoon: pagbibigay babala, pagliligtas at paglipol. Bakit hindi pa ipinangyari ng mahal na Panginoon yung tinatawag pong rapture? Mga minamahal, tatlong bagay kung bakit hindi pa nagaganap ang rapture. Unang-una, mga minamahal, ikalawang Pedro 2:3, 9, mga minamahal, dahil sa long suffering ng ating mahal na Panginoon, sa kanyang grabing pagpapahinuhod, na-extend, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, yung kahabagan ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos sa sinumang tao'y mapahamak, kundi ang bawat isa ay magsipagsisi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikalawang dahilan kung bakit hindi pa nagaganap ang rapture, dahil sa propeta ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, somebody's praying. May nananalangin sa mundong ito na ma-preserve, mga minamahal, para marami pang tao mga ligtas. Subalit talagang panahon ito ay mapanganib na. Kaya't ang ating mga pastor, mga minabagamat, ang prayer niya, marami pang mga tao mga ligtas.
Subalit, ang ating malapastor, pinangusapan na ng malapanginoon, ang ating malapastor ay sumenyas na. Ibig sabihin, anytime, mga minamahal, maganap na ang rapture. Dahil ang ating malapastor, sumenyas, dadagitin na ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Ang natin magsabi, praise the Lord. Ikatlong dahilan kung bakit di pa nagaganap ang rapture. Ito po yung binabanggitin po ng ating mga ngaral, mga minamahal, dahil narito pa ang true church ng ating malapanginoon. Sapagkat kapag kinuha na ang mga banal, mawawala na rito ang Holy Spirit. Pag nawala na rito ang banal na Espiritu, mga Panginoon, magagawa na ng kaaway ang lahat ng kanyang dapat gawin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Salamat sa Panginoon sapagkat malawak ang kanyang pagpapainuod sa atin, maging sa ating mga kababayan, mga minamahal, nabibigyan pa silang pagkakataon na magsipaganda, makinig, magpalaga sa Ebanghelyo at tumanggap sa ating pinakamamala, Panginoon. Kaya nga, tayo po, dapat maging mapagbantay, mga minamahal. Bantayan po natin lagi ang ating mga kaligtasan na ibinigay na minsan para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Katulad po tayo ng cellphone, kahit gaano pa kaganda ang cellphone, kahit gaano pa yan kamamahalin, pag yan po ay nalobat, wala na po, mga minamahal. Pala na pagka nasa liblib kang lugar, wala kang dalang power bank, mga minamahal, yan po ay nalobat, mamahalin pang cellphone, walang makakuha ng charge, mga minamahal, magiging baliwala po yan. Ganon din po tayo para tayong cellphone, mga minamahal. Kinakailangan ma-maintain natin na lagi tayo naka-charge, mga minamahal, sa spiritual na pagka-charge. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag mo nga hayaan na maging 50% lang ang charge mo. Hanggat maaari, i-check mo laging maging 100% ang pagka-charge. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin niya sa spiritual, i-maintain mo na laging ikaw ay nasa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Huwag mong hayaan, mga minamahal, laging binabanggit. Huwag mong hayaan at huwag mong sasayangin. Na pagdalo mo, mga minamahal, pag-uwi mo, kahit isang luwa, walang pumatak. Hindi basta gumapang lang na luwa, ha? Ang gusto ng mga Panginoon, pag tayo dumalo, talagang may papatak, may pupunasan ka lang matagal. Yan ang gusto ng mga Panginoon. Bakit? Dahil ang ating mga lupa, mga minamahal, luha ng kagalakan, luha ng pagpapasalamat, luha ng pagpupuri, ang bawat luha na yan ay iniipon ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga bago sa uling talata, mga minamahal, anong sabi sa aklat ng Jude chapter 1 verse 18 to 23 at sa uling talata ng Mateo, ating pakihanda kay Lee. Amen. Dito pong muli sa aklat ng mga Judas, Kapitulo 1, may talatang 18 hanggang 23. Kung paano sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga panunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang magsisagawa ng paghiwalay, malayaw, na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Yes. Na manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig sa Diyos. Na inyong asahan ang mga awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang mga nag-aalinlangan na inyong kahabagan at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sabi sa panahong mapanganib, narito na, mga minamahal. Bakit patuloy pong pag-uusig at panunuya sa ating paglilingkod, mga minamahal? Bakit sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na? Ito po ang panahong patuloy tayong umasa sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minanandyan ang mga pag-uusig na tayo po'y gustong alisin pa sa paglilingkod at pagtitiwala sa mga Panginoon. Sabi nga po mga minakatulang patuto ng kapatiran, mga minamahal, inuusig po siya. Ang sabi, kala ko ba katutuwanan dyan sa inyo? Bakit lakad ka lang na lakad pagdadalo ka sa inyo? Mga minamahal, hindi niya alam, mga minamahal, grabe ang kagalakan ng mananampalataya na patuloy pong dumadalo kahit siya naglalakad. Bakit?
ang doon ang kanyang grabing kagalakan sapagkat dati po siyang lumpo na pinagaling ng Panginoon. Kaya kahit siya naglalakad, pag dumadalo sa gawain, tuwang-tuwa siya. Bakit? Sapagkat siya pinagaling at pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa kanyang pagkalumpo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakita po natin mga prueba at ebidensya paglilingkod, mga minamahal. Manatili tayo, mga minaumasa sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang panahon manatili tayo sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Keep yourselves in the love of God, mga minamahal. At panahong magligtas sa mga kaluluwa. Ito pong panahon, harvest time, mga minamahal. Na bagamat ang panahon ito, mga minamahal, hindi po ganun kadali na makapagsagawa ng pagsasounding dahil napigilan po yan. Subalit hindi po yan kadahilanan para hindi na tayo maghayo. Saan naman tayo pumaroon, saan naman tayong trabaho naroon, mga minamahal, isagawa po natin ang pagliligtas ng kaluluwa. Sambitin natin, buksan natin ating mga labi, mga minamahal, na ang Diyos natin nagpapagaling, nagbabago ng buhay, nagliligtas sa lahat ng kapamakan, ang ating pinakamamalapay. Huwag kang matakot, mga kapatid, huwag kang matakot sapagkat gagamitin ka lang. Hindi naman tayo magpapagaling. Hindi rin tayo magbabago. Tayo po instrumento lang. Diyos ang gagawa para sa atin at para sa kanila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Kaya nga sa huling talata, mga minaman na dapat nating gawin at pakatandaan at lubos na pagandaan sa panahong mapanganib na ito. Sabi ng huling talata, mga minamahal, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, 44, italon sa 46 hanggang sa 50. Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 24, talata 44, talon po sa 46 hanggang 50. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. 46, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na sa kanya ipagkatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang alipin, yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanilang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya hinihintay, at oras na hindi niya nalalaman. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Ang sabi ng ating mahal na pastor, mga minamahal, huwag mong isipin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon maganap sa araw pa ng bukas. Ang sabi ng ating mahal na pastor, isipin mo na ang rapture ngayon na. Lagi mong isipin, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Anytime maganap ang rapture, mga minamahal, para hindi ka naman lamig, mga minamahal. Para hindi mo na isipin, katulad ng alipin dito sa banal na kasulatan na kung saan bumalik pa sa pagkakasala. Namuhay na ayon sa kalooban ng malabas subalit dahil ang kanya kaisipan magtatagal pa. Magtatagal pa ang ating mahal na Panginoon. Kaya't naisipan pabalikan pa yung pagkakasala. Mga minamahal, ayaw ng ating dakilang Diyos na magpabalik-balik pa ang Kristiyano sa dating buhay, buhay na masama at buhay pagkakasala. Sapagkat kapag bumalik ka dyan at bumalik din ang ating mahal na Panginoon, kawawa po ang ating kaluluwa. Tanda po yan na hindi ka naganda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Sabi ng Biblia sa talatang ito, kaya nga kayo magsipaganda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, masiset po yan. Alam na po natin rapture. Iniisip natin may rapture magaganap. Subalit darating panahon na sinabi ng Biblia na ang bawat isa, mga minamahal, na hindi matotoo na maisip na rapture. Mga minamahal, dahil ang ating mahal na Panginoon magsasagawa, mga minamahal, ng rapture, na sabi ng Biblia, sa oras na hindi natin iniisip. Dabagamat may idea na po tayo na talagang babalik ang ating mahal na Panginoon, may tanda sa Biblia at talagang magaganap ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit, ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, magaganap na sa oras na hindi natin iniisip. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabong praise the Lord. Kaya isa pong patuto, mga minamahal, na ipatuto ko na po ito. Subalit ito po God's leading. Pinaisip ng mahal na Panginoon yung patuto ng ating mga kapatid na pangusap ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ko nagkakamali. Ito po ipinatuto po ng ating mga kapatid, beloved brother June Flores, kung sino po nakakilala sa kanya. Matagal na rin po sa iglesia.
Siya po'y nasave ng year 1987. Mga minamahal, magiging kanya pong buong pamilya. Beloved Brother June Flores, mga minamahal, patungkol sa pangusap sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, mga minamahal, after niya makapag-join ng prayer sa pastoral sa Antipolo, nag-join po siya ng prayer, mga minamahal. Na sa kanyang pag-uwi, mga minamahal, siya matutulog na. Ang sabi niya, mga minamahal, sa kanyang patutuo, hindi po ako mapalanaginipin. Ibig sabihin, bibihira lang talaga na siya ay makapanaginip, mga minamahal. Subalit ng time po na yon, after niya makapag-join ng prayer, nakapanaginip po siya. Napakaliwanag ng kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, mga minamahal, nakita niya sa kanyang panaginip, maraming mga masasamang taong malalaki ang ulo. Nakahubad, mga minamahal, maaaring pantaas ay wala, mga minamahal, na may mga hawak o dalang itak at baril. Silang lahat ay sumisigaw at pinaghahanap ang mga Kristiyano. Nang sabi, nasaan ang mga Kristiyano? Nasaan ang mga Kristiyano? Mga Kristiyano, mga time po na yun, mga minamahal, maaring ipinaintulot na, mga minamahal, ang rapture, mga minamahal, kay sila ay naghahanap, o maaring ang mga Kristiyano, mga time po na yun, ay nakatago, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, ay may mga masasama, mga minamahal, sa kanyang panaginip. Kaya sila naghahanap ng mga Kristiyano, sabi nila, ayaw niyong lumabas, pues kami ang papasok sa inyong mga tahanan. Yung mga time po na yun, ng ating mga kapatid sa isang bahay, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos, nakita niyang nakalak ang pinto, mga minamahal, napapakinggan po niya, mga minamahal, na may nagpupuri sa bahay, mga minamahal. Na nakita niya, binuksan niya, mga minamahal, ang kanyang beloved mother na nagpupuri. Napakabata na nakita niya na nagpupuri sa ating pinakamamalan. Nakaputi silang lahat, mga minamahal, na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yung time po na yun, mga minamahal, naputol ang kanyang patutuo, mga minamahal. Kinabukasan, Friday, mga minamahal, nag-join po uli po siya ng prayer, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, habang siya po'y nakapikit na nakaluhod, mga minamahal, habang solemn song, mga minamahal, nag-flashback sa kanya-kanyang patutuo. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, may panaginip po ako kagabi. Ang linaw-linaw, ngayon ko lang naalala. Ano po bang ibig sabihin? Ipinakita sa kanya, mga minamahal, hindi na sa pamagitan ng panaginip, kundi sa pamagitan na po ng vision. Mas maliwanag pa sa panaginip. Dahil gising ang kanyang diwa, ipinakita sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon ang napakalaking paa na bumaba sa mundo na halos hindi magkasya. Mga minamahal, makita po niya, grabe yung kanyang kapuspusan, mga minamahal, sa pangitain po niya na ipinangyari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinatuto po niya po yun ng Friday, mga minamahal. Kaya ang kinasandi yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ang sabi po niya, mga minamahal, hallelujah, kung totoo ang ibinigay mo sa akin, umaakyat pa lang po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi po niya, mahal na Panginoon, kung totoo yung patutuo o mensahe na ibinigay mo sa akin, thy will be done. Hindi ako magpapalista, magpasalamat. Sunday po yun, dahil Friday po siya una nagpasalamat. Hindi po ako magpapalista. Sa kalooban mo lamang po, kung talagang paungusap mo yan, na bumaba ka, ibinaba mo yung paa bilang tanda, babalik ka na. Kung totoo po yan, hindi ako magpapalista. Yung mga time po na yun, tapos na ang patutuo, mga minamahal. Subalit ginamit ang mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, ipinaalala sa kanya, o bakit hindi nagpatutuo ang ating mahal na kapatid, beloved brother, June Flores? Napakaganda na pangusap ng mahal na Panginoon, pinatutuo niya ng Friday. Ipahabol mo siya, punta mo po siya. Alam niyo po, totoong pangusap ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating mahal na kapatid, mahal na Panginoon, kung totoong mensahe mo nga yan, dahil ko ibabalik na, hindi ako magpapalista. Tapos na ang patutuo, pinahabol siya, beloved brother June, magpatutuo puro kayo, last testimony po kayo, puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na magsabi, praise the Lord. Lumipas, mga minamahal ng taon, mga minamahal ang ating mga kapatid, beloved brother June Flores, pinagpahinga na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Bago po siya pagpahingay ng mahal na Panginoon, nireveal ang pag-usap ng mahal na Panginoon, binaba ang kanyang paa na halos, hindi magkasa sa mundo, bilang tanda, babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pinag-aanda na ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, mga mahal na kapatid. Siya umiiyak, pakiat pala ng
pulpito, mga minamahal, para magpasalamat. Puspos na po siya ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanya pinagpapasalamat, halos hindi mo maintindihan. Bakit? Puspos siya ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal sa grabing pag-iyak niya ng pagpapasalamat sa pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, mga mahal na kapatid, magpakainit po tayo, magpakatatag tayo, babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya kung may mga Kristiyano man na parang nanlalamig pa sa paglilingkod, mga minawala ng panahon pa na bumalik ka sa pagkakasala, ito po ang panahon. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo, matakot ka sa malapay, ipaganda mo ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sandaling ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo at tumawit sa malapang doon. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, habang inihanda ang ating pong awitin para sa ating pinakamamahal sa mga nais pong lumuhod, mga minamahal. Papurihan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ibinibigay ko buong pagkakataong bilang ko, Preacher Mark, kumala para po sa ating pong altar call, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher Albert, sa pinagpala banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tunay tayong iniibig ng Diyos, mga minamahal, na kaya't nariyan po ang kanyang mga paalala sa atin. Tunay nga, mga minamahal, na tayo po ay nasa napakapanghanib ng panahon, mga minamahal. Kaya't salamat sa mahal na Panginoon, patuloy tayong pinangahawakan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yung ating palagi pagdalo sa banal na gawain, yan ang tanda ng ating paghahanda sa darating na napakapanganib na panahon. Kaya magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang mga pagsubok na meron tayo ngayon, mga problema man yan. Dahil sa mga pagsubok at problema na yan, lalo tayong lumalapit sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ayaw niya tayong mawalay. Dahil napakagulo na mangyayari sa mundong ito, mga minamahal. Kaya kinakailangan, sigurado tayo makapiling sa pagbabalik ng Diyos. Awitin natin yung Stubborn Love Tagalog version, mga minamahal. Hallelujah. Sa dami ng ating pagkukulang sa mahal na Panginoong pagkakasala, dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa atin, pinapanatili niya tayong pinangahawakan. Hallelujah. Papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng mensahe ng Diyos. Hallelujah! Papurihan ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong banal na mensahe. Salamat sa paalala mo sa iyong mga anak. Hallelujah! Lalapit pa. Hallelujah! Ilang beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y dinantay. Nagiging ang pinibig ko. Ngunit ika'y Salamat sa paalala mo, Diyos! pag-asala ko. Hallelujah! Reward mo na ang pag-ibig mo. Di ba pawis sa puso ko? Lapagis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggang sa'kin ay lagi ko na noon pa man ako'y mahal mo na. Kahit na minsan bumili mo, Pinapaalalahanan ng mahal na Panginoon yung kanyang mga iniibig, mga minamahal. Ang banal na mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito ay paalala na huwag tayo magpapaya sa ating paglilingkod. sa mga pagkakong Dahil napakalapit na ng kanyang pagbabalik. lupa
panahon, mga minamahal. Kung mahirap man ang ating kalagayan ngayon, pasalamatan mo sa Diyos yan. Dahil sa mahirap na kalagayan mo, lalo ka nang susumabot na Diyos. Hallelujah. Dahil sa mahirap na kalagayan mo, lalo kang tumatalo sa banal na gawain. Ang pagtalo sa banal na gawain ay pag-aanda sa pagbabalik ng Diyos. Hallelujah. Kaya pinaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Sa panahon na ngayon, napakapanganib na. Mas doblihin natin ang ating paglilingkod, mga minamahal. Ako'y magiging tulad mo'y ang pag-ibig mo, di mapawis sa puso ko na magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin. Kaya di ko na inaasahan ang pag-ibig mo, di mapawis sa puso ko na magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin. Kaya di ko na inaasahan ang pag-ibig mo, di mapawis sa puso ko na magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin. At ika'y laging nandiyan, naniniwala kailanman. Ang pag-ibig mo'y walang Napakapalad niyo po, mga minamahal. Yung mga narito na nagsusumikap makadalo sa banal na gawain, nagpupumilit. Napakapalad po natin, mga minamahal. Dahil napakahirap ilapit ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao sa sanlibutan ito, mga minamahal. Napakatigas ng kanilang mga puso. Kaya yung iba tinatawag sa pamamagitan ng mabibigat na problema at karamdaman upang sila'y lumapit lamang sa mahal na Panginoon. Kaya mapalad yung nagpapatuloy sa kabila ng napakaraming pagsubok, sa kabila ng kawalan. Hindi ka nagsasawa tumalo sa banal na gawain. Pinagpala ka, kapatid, dahil malapit na matapos ang iyong pagtitiis. Dito sa lupa marami tayong kabigatian, mga minamahal. Pero isang araw, kapag bumalik na ang ating malabay at tayong sunduin na, walang hanggang kaligayahan ng mga minamahal sa piling ng Diyos. Yung nararamdaman mo sakit ngayon, mawawala yan sa isang iglap. Yung kalungkutan na nadarama mo, yung mga gumugulo sa iyong puso at kaisipan, sa isang iglap, mawawalang lahat yan, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na tayo pinapaalalahanan sa pamamagitan po ng kanyang banal na mensahe, mga minamahal. Minsan nakukurot ang ating mga puso. Pasalamatan natin sa Diyos yan, dahil yan ay pagpapala. Hallelujah, tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Dahil ayaw mo kaming malamig, ayaw mo kaming mawalay, mahal na Panginoon. Gusto mo kami datnan mong matuwid, tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya nariyan, salamat sa iyo, mga paalala.
sa iyong reminders, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong banal na mensahe sa bawat isa sa amin. Sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Lalo kami nagiging matatag sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi kami maaagaw ng kaaway, mahal na Panginoon. Dahil sa iyong banal na salita na tumitimo sa aming mga puso't kaisipan. Salamat, mahal na Panginoon. Tunay na wala pong kalugihan, mahal na Panginoon, ang pagdalo sa iyong banal na gawain. Dahil nag-uumapaw na pagpapala ang aming tinatamasa, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat, mahal na Panginoon, na kami malaya pang nakapagdaraos ng iyong banal na gawain. Napakalaki pagpapala po nito sa amin, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatid na nagsusumikap, mahal na Panginoon, makadalo sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Sa kanilang pagpapabagal, sa kanilang mga sakripisyo, mahal na Panginoon, sa kanilang katapatan sa iyo. Maraming salamat. Sa katugunan ng aming mga panalangin, mahal na Panginoon, kagalingan ng aming mga karamdaman, kalutasan ng aming mga problema, maraming salamat. Sa kapayapaan sa puso't kaisipan sa kabila ng napakagulo at napakasama ng panahong ito. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya, aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon, maging sa kalakasan, kalusugan na pati may pinagkaloob sa aming minamahal, ginagana na pastor. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Dalangin namin, pagpalain mo kaming lahat, panghawakan mo kami, mahal hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, dahil mo kami mainit na naglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, at inapalugdan ang ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Nakarating sa kanyang paanan ng ating pagpupuri at pagnanalangin, mga minamahal. Kaya anumang ating kahilingan, mga minamahal, ito po ay tutugunin ng ating mahal na Panginoon. Sa may mga problema, mabigat na mga problema, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah. At kung ikaw ay may karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng karamdaman. Sa aming mga live webcast viewers, kung kayo may mga problema, mga pagsubok, sumabay kayo sa aming panalangin. Walang imposible sa Diyos, maabot kayo. Kung kayo may karamdaman, ipatong isang kamay sa iyong ulo at hawakan ng inyong telebisyon o inyong mga cellphone, ng inyong mga gadget. Sama-sama tayo manalangin, mga minamahal. O mapagpalang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin ng aming minamahal at kinaganang mahal na Pastor British Ronald Meda. Sama-sama namin itinataboy, winawaksi, pinapalayas lahat ng ulit mga karamdaman sa aming pasigil ng mga katawan. Ubos, sipon, trangkaso, lagnat, diabetes, cancer, leukemia, kasout, in the name of Jesus. Bill, in the name of Jesus. Demonyo ng kahirapan, problema, mga pagsubok, hadlang sa mga panalangin, hadlang sa mga pagpapala, pangihina, palalamig, palapaypay, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Kasout, in the name of Jesus. Problem be solved. Vices be gone in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang tanda po, mga minamahal ng ating pagtatagumpay sa ating banal na gawain sa araw na ito. Praise God. Tayo po ay sabay-sabay na sisigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pagsigaw ng pagtatagumpay, mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. Praise the Lord. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord, our dearest. Jesus loves you more and more. God bless you sa ating beloved preacher, Albert Arevalo, sa pinagpala at ilang isang banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago tayo magpatuloy sa ating panalangin sa pagtatapos, mga minamahal, tayo muna po ay darako sa mga mahalagang announcement. Praise the Lord. At ang aking binibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-preacher, beloved Brother Ronald Orimando. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Mark. Purihin natin Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon, mga minamahal ko. Purihin natin Panginoon. Hallelujah, praise God. Napakaganda po ang mensahe na ating napakinggan po ngayong araw na ito, mga minamahal. Tunay nga po na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya tayo po ay pinaghahanda ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal ko, sa ating mga announcement. Tuloy-tuloy po ang mga banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko, ipagtrabaho po natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Mga minamahal, patuloy po tayong dumalo, mga minamahal. Praise God, upang maganap po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malbanal gawain po natin, mga minamahal, tuwing Miyerkules, ating midweek service, kagaya po ng ganito, magsimula po tayo ng 1:00
ng hapon matapos po tayo ng alas 5 ng hapon po ng Miyerkules. At ating overnight prayer mga minamahal, praise God, magsimula po tayo ng alas 10 po ng gabi at matapos po tayo ng alas 4 po ng umaga po ng Sabado. At ating general service mga minamahal ay magsimula po tayo ng alas 9 po ng umaga ng Linggo at matapos po tayo ng alas 3 po ng hapon po ng Linggo. Yan po yung ating mga banal na gawain dito po sa dako po ng Baliwag Outreach mga minamahal, at ang ating live webcast ay tuloy-tuloy po yan mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamalapay noon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. At meron po tayong, praise God, bukas po mga minamahal, itadaos po natin ang ating San Ildefonso first year anniversary. Mga minamahal, palakpakan po natin ating Panginoon. San Ildefonso Outreach first year anniversary po natin bukas mga minamahal. Saan po ito gaganapin mga minamahal? Dito po sa dako po ng Baliwag Chapel. Purihin natin ang Panginoon. Dito po mga minamahal gaganapin yung ating first year anniversary po ng San Ildefonso Outreach mga minamahal, sa kadahilanan po na wala po tayong makitang venue sa dako po ng San Ildefonso mga minamahal. Yung mga na-invite po kasi na mga baguhan mga minamahal, praise God, na mga bisita po natin mga minamahal, praise God. Hallelujah, may makaramdaman talagang gustong-gusto na nila mga minamahal makadalo sa ating anniversary mga minamahal. Amen? Kaya wala na pong hadlang mga minamahal. Bukas tuloy-tuloy na po mga minamahal ang ating first year anniversary po ng San Ildefonso Outreach. Dito po mismo mga minamahal ko sa Baliwag Chapel po mga minamahal. Praise God, dito po sa ating chapel dito sa Baliwag Outreach mga minamahal. Magsimula po tayo ng alas 10 po ng umaga at matapos po tayo ng alas 3 po ng hapon. Bukas po yan mga minamahal ko, Thursday po September 16, 2021 mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. At sa lahat po ng mga awit ng ating dakilang Diyos na pabilang sa Jesus Finest Generation Choir mga minamahal, ang uniform po natin para bukas ay all white po mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakmahal Panginoon. Adult Choir din po mga minamahal, aawit po kayo bukas mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po mga minamahal, lahat po ba beloved ate? Adult Choir lahat daw po ng choir, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Anniversary eh. Pagpapasalamat natin sa ating dakilang Diyos, kaya palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bukas, masayang-masaya po tayo, mga minamahal, amen? Sapagkat, isang taon na po, mga minamahal, hindi natin namamalayan, amen? Isang taon na pala, yung San Ildefonso Outreach na pinagpala ng ating dakilang Diyos, amen? Last Sunday, mga minamahal, praise God, sabi po dito, revival po dito, mga minamahal, doon po, extend po yung revival, mga minamahal, damang-dama po namin yung presensya ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, iisa tayo, mga minamahal, na iisa po tayo, sama-samang nagpupuri sa ating Pilipinas. Hindi man po tayo sama-sama, mga minamahal ko, ngunit mga minamahal, yung paglapit natin sa ating dakilang Diyos, magkakasama po tayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, praise God, tuloy-tuloy pa mahal na gawain ng ating dakilang Diyos. Wala po tayong special offering ngayon mga minamahal, at tayo na po mga minamahal ay dadako sa ating closing prayer. Wala na po tayong nakalimutan, ating beloved ate. Wala na po, purihin natin ang dakilang Diyos. At tayo na po tuloy-tuloy po mga minamahal, tayo na po ay dadako sa ating closing prayer. Ito po ay pangunahan ng ating beloved elder, beloved Brother Romy Villamor. Purihin natin ang dakilang Diyos. Tayo na po ay tumayo mga minamahal upang tayo po ay sama-samang manalangin para po sa ating pagtatapos sa ating panambahan ngayong araw na ito. Ang buong pagkakataon, pinagkakalob ko po sa ating beloved elder, beloved Brother Romy Villamor. God bless you, beloved Ronald Rimando. Tayo po ay manalangin mga minamahal. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon, maraming salamat po Diyos sa tagumpay sa araw na ito, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa iyong paglangis, sa joyful songs, solemn songs, sa mga buhay na patotoo. Yes, Lord. Hallelujah. At sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, mahal Panginoon, at sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mahal Panginoon, hallelujah. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na, hallelujah, na aming naranasan ngayon. Hallelujah. At sa banal na salita na dinala ng mensahe ng aming beloved preacher. Yes, Lord. Hallelujah. Mahal Panginoon, kung paano kayong iningatan, mahal Panginoon, ganun din po
ibalik mo kami sa kanya-kanyang tahanan na ligtas. Yes, Lord. Itong aking samot dalangin sa maraming pangalan sa in Jesus' name. Amen Amen. and amen. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. We love you so much po, mga minamahal ko, but are there